Hi guys, turuan ko kayo kung paano mag-withdraw ng Pi sa OKX app. Bali na re-withdraw ko na yung Pi ko dito sa OKX. So from OKX, diba ito yung laman, ito yung na-withdraw ko from Pi. Actually na-withdraw ko na yung iba dyan, yung $50. So ito na lang naiwan kasi bumaba yung rate. So, inuunti-unti ko siya kapag tumataas yung rate ng USDT sa pesos. So, sa pag-withdraw, pupunta kayo sa asset. Yan, sa asset. Tapos, i-transfer nyo muna from trading to funding. Yan. So, i-revert na, pagpalitan natin itong dalawa. So, from trading to funding. So, ngayon, magdi-decide kayo kung magkano. Diba? So, tapos kung ano yung gagamitin yung crypto. So, depende sa inyo kung anong amount na ilalagay nyo. Limbawa, 50. Yan. So, tapos check nyo lang yan. Tapos, i-confirm nyo lang kung ito yung gusto nyo. Yan, ganun lang. So, once na nailipat nyo na from trading to funding, pwede na siyang i-withdraw. So, ngayon, pupunta kayo ulit sa home. So, makikita nyo rito merong deposit crypto at P2P trading. So, i-click nyo tong P2P trading. Yan. So, makikita nyo rito merong buy and sell, diba? So, gusto nating i-sell para ma-convert sa pesos yung USDT na kinonvert natin from Pi to USDT. So, ngayon, i-click ko yung sell kasi ibebenta siya. Then, lalagay nyo rito yung amount and then payment methods. Iba-iba yung payment methods nila dyan eh. So, i-confirm nyo yun na yung crypto nyo is USDT, tapos yung amount, and then yung payment methods. Bali, meron akong 50 na fund. So, ayan, makikita mo, may balance ako doon. Ito yung, funding kong 50 USDT. So, 25, nag-decide ako 25 lang yung isi-sell ko muna kasi medyo mababa pa ngayon. So, enter. Tapos, select yung payment methods. Yan. So, mamimili kayo dyan. May bank transfer, may GCash, Got-Wyme Bank, Union Bank, yun. Paymaya. Yan. Dahil gusto ko ng GCash, mas mabilis siya. Then, apply. So, makikita nyo rito is 57.54 ang pinakamataas, diba? Tapos, check nyo yung percentage ng kung gaano ka-legit yung seller. Yan. So, ito, 99.54. Dahil at least 99%, okay na yun. So, dati naka-withdraw ako ng 57.75. Medyo mababa siya ngayon. Pero kung tutuusin, konti lang. Siguro mga 5 pesos lang naman yung talo nyo. So, ngayon, i-withdraw ko siya. 25 USDT lang naman. Ayan, 25 USDT. So, i-click nyo dito, sell. Pag-confirm nyo na, sell. Yun. Tapos, amount. Lalagay nyo yung amount. Dahil may 50 ako dito, pero gusto ko lang 25 USDT. So, yung palitan is 1438.50. Kung 1438.50, kasi dati, 57.75 yung dati kong na palitan. So, times, limbawa, 25. So, 1443.75. Ito, 1438. So, minus 1438.7. So, talo ako ng 5 pesos. Pero okay lang yan. 5 pesos lang naman. Pero sayang pa rin yun, di ba? So, yun. Wait. Kailangan i-confirm nyo na
yung available amount niya, ayan, ng seller. Di ba 100? Since 25 lang naman yung withdraw ko, so pasok sa available USDT niya. Yun. Hindi ko pa na-check yan. So, okay na. Tapos may GCash siya. GCash lang yung payment niya. Oh. So, lagay ko, sell. Okay na. Tapos, 25 USDT. Kailangan tama yung USDT. Tapos, yung amount. Tapos, sabi niya, payment window is 15 minutes. Yun. Tapos, naka-online yung seller. Wag nyo tapos, nakalagay sell USDT, di ba? With 0 fees. So, okay yun. So, click natin itong sell USDT. Yan. So, makikita natin na 57, 54 yung palitan. Tapos, yung quantity ng 25 USDT ko. Tapos, makukuha ko is 1438.50. Tapos, ito yung GCash number. So, kailangan i-check nyo kung tama lahat yung details nyo bago kayo magpa-transfer or kailangan naka-verified yung account nyo sa OKX. Tapos, naka-register din yung number ng GCash nyo. Yun. So, i-click natin yung sell. Yan. Verify now. So, meron siyang fingerprint. Yan, okay. So, ngayon, i-chat natin yung seller. So, nag-chat na siya. Yan. You have seller pending payment from the buyer. Yan. So, kailangan hintayin natin siya mag-transfer muna bago nyo i-confirm yung 25 USDT na coins ninyo. Pag okay na, pag na-receive na yung GCash, itong 1438.50, tsaka nyo i-confirm. Yun, kasi meron dito, ayan o, release crypto. Diba? Pag na-complete niya na yung transaction, tapos, pwede nyo na i-click yung release crypto. Pero dahil kailangan mo siyang i-check yung GCash muna bago kayo mag-release ng crypto. Ayan o. Ayan, naging okay na siya. So, i-check natin yung GCash ko. Sabi niya, if you receive payment, then you have to confirm. So, i-check ko yung GCash. So, nandito na yung GCash ko. Sorry na putol. So, i-confirm ko yun kung na-receive ko na. Ayan, na-receive ko na yung 1438.50. So, kailangan i-screenshot natin yan. Ayan, na-screenshot ko na. Kasi kailangan natin i-send ito sa seller. So, isi-send ko siya na confirm. Ayan. So, then, release natin yung crypto na 25 USDT. Yun. Tapos, ita-attach natin yung picture. Ayan. So, then, i-click natin yung release crypto. Tapos, verify now. Tapos yung fingerprint, then releasing crypto. O yun, tapos i-rate mo lang siya positive. O good seller, like pwede mo siyang ilagay na good seller or whatever. O yun, so okay na, review submitted. Yan, ganyan lang yun guys. Thank you for watching. Hi guys, turuan ko kayo kung paano mag-withdraw ng Pi sa OKX app. Bali na re-withdraw ko na yung Pi ko
dito sa OKX. So, from OKX, diba ito yung laman. Ito yung na-withdraw ko from Pi. Actually, na-withdraw ko na yung iba dyan, yung $50. So, ito na lang naiwan kasi bumaba yung rate. So, inuunti-unti ko siya kapag tumataas yung rate ng USDT sa pesos. So, sa pag-withdraw, pupunta kayo sa asset. Yan, sa asset. Tapos, i-transfer nyo muna from trading to funding. Yan. So, pagpalitan natin itong dalawa. So, from trading to funding. So, ngayon, magdi-decide kayo kung magkano. Diba? So, tapos kung ano yung gagamitin yung crypto. So, depende sa inyo kung anong amount na ilalagay nyo. Limbawa, 50. Yan. So, tapos check nyo lang yan. Tapos, i-confirm nyo lang kung ito yung gusto nyo. Yan, ganun lang. So, once na nailipat nyo na from trading to funding, pwede na siyang i-withdraw. So, ngayon, pupunta kayo ulit sa home. So, makikita nyo rito merong deposit crypto at P2P trading. So, i-click nyo tong P2P trading. Yan. So, makikita nyo rito merong buy and sell, diba? So, gusto nating i-sell para ma-convert sa pesos yung USDT na kinonvert natin from Pi to USDT. So, ngayon, i-click ko yung sell. Kasi ibebenta siya. Then, lalagay nyo rito yung amount and then payment methods. Iba-iba yung payment methods nila dyan eh. So, i-confirm nyo yun na yung crypto nyo is USDT, tapos yung amount, and then yung payment methods. Bali, meron akong 50 na fund. So, ayan, makikita mo may balance ako doon. Ito yung funding kong 50 USDT. So, 25, nag-decide ako 25 lang yung isi-sell ko muna kasi medyo mababa pa ngayon. So, enter. Tapos, select yung payment methods. Yan. So, mamimili kayo dyan. May bank transfer, may GCash, GotWyme Bank, Union Bank, yun. Paymaya, yan. Dahil gusto ko ng GCash, mas mabilis siya. Then, apply. So, makikita nyo rito is 57.54 ang pinakamataas, diba? Tapos, check nyo yung percentage ng kung gaano ka-legit yung seller. Yan. So, ito, 99.54. Dahil at least 99%, okay na yun. So, dati naka-withdraw ako ng 57.75. Medyo mababa siya ngayon. Pero kung tutuusin, konti lang. Siguro mga 5 pesos lang naman yung talo nyo. So, ngayon, i-withdraw ko siya. 25 USDT lang naman na yan. 25 USDT. So, i-click nyo dito, sell. Pag-confirm nyo na, sell. Yun. Tapos, amount. Lalagay nyo yung amount. Dahil may 50 ako dito, pero gusto ko lang 25 USDT. So, yung palitan is 1438.50. Kung 1438.50, kasi dati, 57.75 yung dati kong na palitan. So, times, limbawa, 25. So, 1443.75. Ito, 1438. So, minus 1438.7. So, talo ako ng 5 pesos. Pero, okay lang yan. 5 pesos lang naman. Pero, sayang pa rin yun, di ba? So, yun. Wait. Kailangan i-confirm nyo na yung available amount niya, ayan, ng seller. Di ba, 100? Since 25 lang naman yung withdraw ko, so, pasok
sa available USDT niya. Yun. Hindi ko pa na-check yan. So, okay na. Tapos may GCash siya. GCash lang yung payment niya. Oh. So, lagay ko, sell. Okay na. Tapos, 25 USDT. Kailangan tama yung USDT. Tapos, yung amount. Tapos, sabi niya, payment window is 15 minutes. Yun. Tapos, naka-online yung seller. Wag nyo tapos, nakalagay sell USDT, di ba? With 0 fees. So, okay yun. So, click natin itong sell USDT. Yan. So, makikita natin na 54 yung palitan. Tapos, yung quantity ng 25 USDT ko. Tapos, makukuha ko is 1438.50. Tapos, ito yung GCash number. So, kailangan i-check nyo kung tama lahat yung details nyo bago kayo magpa-transfer or kailangan naka-verified yung account nyo sa OKX. Tapos, naka-register din yung number ng GCash nyo. Yun. So, i-click natin yung sell. Yan. Verify now. So, meron siyang fingerprint. Yan, okay. So, ngayon, i-chat natin yung seller. So, nag-chat na siya. Yan. You have seller pending payment from the buyer. Yan. So, kailangan hintayin natin siya mag-transfer muna bago nyo i-confirm yung 25 USDT na coins ninyo. Pag okay na, pag na-receive na yung GCash, itong 1438.50, tsaka nyo i-confirm. Yun, kasi meron dito, ayan o, release crypto. Diba? Pag na-complete niya na yung transaction, tapos, pwede nyo na i-click yung release crypto. Pero dahil kailangan mo siyang i-check yung GCash muna bago kayo mag-release ng crypto. Ayan o. Ayan, naging okay na siya. So, i-check natin yung GCash ko. Sabi niya, if you receive payment, then you have to confirm. So, i-check ko yung GCash. So, nandito na yung GCash ko. Sorry na putol. So, i-confirm ko yon kung na-receive ko na. Ayan, na-receive ko na yung 1438.50. So, kailangan i-screenshot natin yan. Ayan, na-screenshot ko na. Kasi kailangan natin i-send ito sa seller. So, isi-send ko siya na confirm. Ayan. So, then, release natin yung crypto na 25 USDT. Yun. Tapos, ita-attach natin yung picture. Ayan. So, then, i-click natin yung release crypto. Tapos, verify now. Tapos yung fingerprint, then releasing crypto. O yun, tapos i-rate mo lang siya positive. O good seller, like pwede mo siyang ilagay na good seller or whatever. O yun, so okay na, review submitted. Yan, ganyan lang yun guys. Thank you for watching.